Magandang araw mga ka-co-op! Welcome to the last part of our topic about steps in accounting cycle. Sa video tutorial po natin ngayon ay gagawa na po tayo ng financial statements, maglo-close ng mga account na dapat isara at gagawa muli ng panibagong trial balance na siyang gagamitin naman po para sa paghahanda sa susunod na accounting period. Bago po ito, alamin muna natin ano po ba ang financial statement. Ang financial statement po ay mga official records ng mga financial activities ng isang negosyo. Mayroon po tayong 4 na pangunahing financial statements. Una, ang income statement. Ipinapakita po nito ang revenue o lahat ng kita na tinamo ng isang negosyo. Gayon din ang mga naging gastos at gastusin nito. Ang income statement din na nagsasaad kung nag-gain ba ng income or loss ang isang negosyo. Ang mga impormasyong gagamitin natin para sa paggawa ng income statement ay manggagaling sa ating general ledger, kung saan kukuhanin natin ang mga balanse ng bawat account sa revenue and expenses, para makompute po natin ang net income or loss ng negosyo. So narito po ang income statement ng ABC Multipurpose Cooperative. Ilagay po natin ang pangalan ng negosyo or co-op, then statement of operations, at ang saklaw po na accounting period nito. Dahil multipurpose po ang ating co-op, ibig sabihin marami po itong pinagkukuhanan ng kita. Mayroon po itong income from consumer operations or pagbebenta ng produkto, income from credit operations or kita mula po sa pagpapautang, at other income o iba pang pinagkukunan ng kita. So ABC Multipurpose Cooperative Statement of Operations for the month period of July 31, 2024. Una, kalkulahin muna natin ang kita mula sa consumer operations. Kuhanin po natin ang balanse ng sales sa general ledger, which is 13,550 pesos. Ang sales po ay maaaring may kalakip na cost of goods sold o naging gastos para sa paggawa or pamimili po ng mga ibebentang produkto. O kaya naman po cost of service. Tawag naman po sa gastos sa sales of service. So dahil produkto po ang inaalok na serbisyo ng ABC Multipurpose Cooperative, ang kukumputin po natin ay ang cost of goods sold or ang naging gastos po nito sa pagbebenta ng produkto. Sa bahagi po na to, ilalagay po natin ang ating inventory beginning. Dahil kasi simula pa lamang ng co-op, 0 po ang value nito. I-add po natin ang mga purchases o ang mga napamili po nating paninda. So mayroon po tayong halagang 54,000 pesos. At ang total goods available for sale po natin ay 54,000 pesos. Then i-less po natin ang inventory ending. Sa halimbawa po natin, inassume po natin na 45,000 ang natirang inventories. Pero sa real life, dapat po ay bilangin or kalkulahin talaga natin ang natitira pang stocks or inventories para po sa mas accurate na pagre-record ng cost of goods sold. At nang makukuha po nating sagot matapos ibawas sa total goods available for sale ang inventory ending, ang siyang magiging halaga po ng ating cost of goods sold. After po natin makuha ang halaga po ng cost of goods sold, ay ibabawas na natin ito sa ating sales or pinagbentahan. So sa halimbawa po natin, ang ating pong cost of goods sold ay 9,000 pesos. Ibawas po natin ito sa ating sales na 13,550 pesos. So mayroon po tayong income from consumer operations na 4,550 pesos. Pangalawang pinagkukunan po ng kita ng ABC Multipurpose Cooperative ay ang pagpapautang or income from credit operations. Under po dito ay ang interest income from loans na 300 pesos at service fee na 1,550 pesos. I-total po natin ito. Ang ating pong income from credit operations ay 1,850 pesos. At panghuling source of income po ay ang membership fee na nabibilang po sa other income. So mayroon po tayong 18,000 pesos. Pagkatapos po nating makalkula lahat ng source of income, pagsamasamahin po natin ito para makuha po ang ating gross revenue o total ng lahat po ng naging kita ng co-op mula sa operasyon nito. So mayroon po tayong gross revenue na 24,400 pesos. Then after that, i-calculate naman natin lahat ng naging gastos ng negosyo. So ang co-op po natin ay may naitalang 5 expenses. Depreciation expense, 1,750 pesos. Office supplies, 1,500 pesos.
Repair and maintenance, 1,200 pesos. Taxes and licenses, 3,250 pesos. And utilities expense, 1,000 pesos. Ang total expenses po natin ay 8,700 pesos. Ito naman po ay ibabawas natin sa ating gross revenue para makuha po ang net surplus. So, ang co-op po ay may net surplus na 15,700 pesos. Kung positive po ang nakuha nating sagot, nangangahulugan po na ang negosyo ay nagtamo ng income or kita. At loss or lugi naman kapag negative po ang resulta after po nating ibawas ang total expenses sa gross revenue. Sa halimbawa po natin, ang co-op po ay kumita ng 15,700 pesos mula po sa unang buwan ng operasyon nito. Next ay ang paggawa naman po ng balance sheet. Ang makikita naman natin dito ay ang asset, liabilities, and equity account. Ipinapakita naman nito ang financial condition ng isang negosyo. Halimbawa, kung gaano nakalaki ang utang ng negosyo, kung sapat ba o kaya bang i-cover ng asset kapag niliquidate ito para bayaran ang mga obligasyon at pagkakautang nito, o kaya naman kung may sapat pa bang pondo para sa operasyon nito. Manggagaling din po ang mga impormasyon sa ating general ledger. Kukunin po natin ang ending balance ng bawat account. Again, ilagay po natin ang ating heading, ang pangalan po ng business o co-op. This time, statement of financial condition naman ang gagamitin natin. At ang panahon po na saklaw ng gagawin po nating balance sheet. Then unahin po nating isulat lahat po ng asset account na nakagrupo into current and non-current. Next, ang liabilities. Ganon din po, may current at non-current. At panghuli po ay ang ating equity account. So narito po ang balance sheet na ginawa natin para sa ABC Multipurpose Cooperative. Heading po natin, ABC Multipurpose Cooperative, Statement of Financial Condition as of July 31, 2024. Pagkatapos ng heading, isulat na natin ang pangalan ng mga accounts sa assets at ang mga corresponding balance po ng mga ito. So for assets, we have current assets. Under po nito ay cash with ending balance of 72,750 pesos. Loans receivable, 149,000 pesos. Accounts receivable, 2,200 pesos. And merchandise inventory ending, 45,000 pesos. So, ang value na po ng ending balance ng inventory ang ilalagay nating halaga nito sa balance sheet. Gaya po ng mga balanse na nilagay po natin sa ibang account, which is yung ending balance din po ng mga ito. Ang ibig sabihin po ng current asset ay mga ari-arian ng negosyo na madaling i-liquidate sa loob po ng maikling panahon. Pagkatapos po nating maisulat lahat po ng current asset ay i-total na po natin ito. So we have total current asset of 268,950 pesos. Next, mayroon din po tayong non-current assets o mga ari-arian na hindi po madaling maliquidate. Nangangailangan po ito ng mahabang panahon para maliquidate. Ang halimbawa po nito ay ang mga fixed asset or properties at mga long-term investment. Under po ng non-current assets sa balance sheet ng ABC Multipurpose Cooperative ay ang office equipment with ending balance of 30,000 pesos and its accumulated depreciation 500 pesos at ang furniture and fixture 75,000 pesos and its accumulated depreciation 1,250 pesos. Kung mapapansin po ninyo ay naka-close and open parenthesis po ang halaga po ng ating accumulated depreciation. Ibabawas po kasi natin ito sa ating assets dahil ito po ay isang uri ng contra asset kung saan pinabababa nito ang value ng assets ng isang negosyo. Tapos, itotal lang din po natin ang mga halaga nito. So, we have total of non-current assets of 103,250 pesos. At para naman sa total asset natin, pagsamahin lamang natin ang mga halaga ng current at non-current asset. So, mayroon po tayong total asset na 372,200 pesos. Sunod naman po ay ang mga accounts sa liabilities. Nahahati rin po ito sa current at non-current. Ang current liabilities po ay mga utang o obligasyon na mabilis bayaran sa maikling panahon. At ang non-current liabilities naman ay ang mga long-term liabilities. Kadalasang termino nito ay mula 2 taon pataas.
Sa balance sheet po na ito, mayroon lamang tayong current liabilities, ang savings deposit po. Isang uri po ito ng current liability dahil ayon po sa Revised Standard Chart of Accounts for cooperatives, ang savings deposit po ay isang uri ng deposit liabilities na dapat pong ibigay kaagad sa miyembro sa oras po na kailanganin po ito. Ang savings deposit po natin ay may halaga na 3,500 pesos. And then 0 naman po ang ating accounts payable. I-total lang po uli natin ito. So ang value po ng ating liabilities ay 3,500 pesos. And then lastly, ang equity account. Mayroon po tayong isang account at idadagdag po natin ang ating net income. At the end of accounting period po kasi, ang net income or net loss ay magiging bahagi na po ng ating equity. Dahil ito po ay magiging karagdagang kapital na po ng negosyo mula po sa kita ng operasyon nito. Sa co-op po, ang ginagamit nating termino ay undivided net surplus. Dahil po ang kita na natamo ng co-op ay nahahati po sa dividendo ng mga miyembro at statutory funds ng kooperatiba. Ipapaliwanag po natin ang konseptong ito sa mga susunod po na mga video tutorials. Sa balance sheet po natin ngayon, under equity account, mayroon po tayong total capital share na 353,000 pesos. At isasama po natin ang naging net income na 15,700 pesos. So, ang total equity na po natin ay 368,700 pesos. Ayon po sa accounting equation, ang halaga daw po ng asset ay dapat balanse o tugma sa halaga po ng pinagsamang liabilities and equity. So, i-add po natin ang total liabilities and total equity. So, 3,500 plus 368,700 pesos equals 372,200 pesos. Kung makikita po ninyo, tugma o balanse po siya sa total ng ating assets. Nangangahulugan po ito na tama ang ginawa nating pagtatala sa mga accounting books natin. Next, ang paggawa naman po ng cash flow statement. Ito po ay isang uri ng financial statement na nagpapakita ng daloy ng pera sa negosyo mula po sa tatlong activities. Ang cash mula po sa operating activities o regular na operasyon. Cash mula po sa pagbili or pagbebenta ng asset. Tinatawag po itong cash from investing activities. And financing activities, cash mula po sa loans or equity. Gumawa po ulit tayo ng heading, ABC Multipurpose Cooperative, Statement of Cash Flow for the month period of July 31, 2024. Narito po ang mga cash na pumasok at lumabas po sa ating operating activities. Una po, gross revenue, 24,400 pesos. Less po natin ang mga expenses, office supplies, 1,500, repair and maintenance, 1,200, taxes and licenses, 3,250, at utilities, 1,000 pesos. Hindi po kasama ang depreciation expense dahil wala namang cash na lumabas mula po sa expense na ito. Dahil ibinawas lamang natin ito sa value po ng ating fixed asset. Ibawas din po natin ang loan disbursement o ang pinautang po na pera na 155,000 pesos. Tapos idagdag po natin ang loan repayment na 6,000 pesos. Bawas po natin ulit ang accounts receivable from sales na 6,200 pesos. At idagdag po muli ang mga naging payment para dito na 4,000 pesos. At panghuli po, ibawas po natin ang halaga po ng inventory na hindi pa nabebenta, which is yung 45,000 pesos. So, ang cash provided by operating activities ay negative 178,750 pesos. Meaning, ang halaga pong ito ay nakapakawala pa sa labas po ng co-op. Next, cash flow from investing activities. Ang co-op po ay nag-invest or bumili po ng fixed asset. Ito nga po yung office equipment at furniture and fixtures. Lumabas po uli ang pera. Kaya negative po ang cash provided by investing activities, which is 105,000 pesos. At panghuli po, cash from financing activities. So mayroon pong natitirang pumasok na cash from savings deposit. Ito nga po yung 3,500 pesos. At pumasok po na capital share na 353,000 pesos. So ang cash provided from financing activities ay 356,500 pesos. Ito po ay positive dahil ang halaga pong ito ay nasa loob po ng kooperatiba.
Para makuha po natin ang net increase in cash, pagsamasamahin lamang natin ang net cash providing by operating, investing, and financing activities. So, negative 178,750 pesos plus negative 105,000 pesos plus 356,500 pesos, we have 72,750 pesos. Meaning, ito po ang total cash na dadagdag po mula sa co-op sa iba't ibang financial activities. At kung mayroon pong cash and cash equivalents beginning balance, isasama po natin ito para makuha po ang ending balance ng cash and cash equivalents. Dahil kasi simula pa lang ng operasyon, wala po tayong beginning balance. At ang ending balance po ng ating cash and cash equivalents ay 72,750 pesos. Check po natin ang value ng ating cash sa balance sheet kung tugma po. So, dapat magkamukha po ito para masabi natin na tama po ang ating ginawang cash flow statement. Last financial statement na gagawin po natin ay ang Statement of Changes in Equity. Ipinapakita naman nito ang pagbabago po sa equity ng negosyo. Gumawa po ulit tayo ng heading. So, ABC Multipurpose Cooperative, Statement of Changes in Equity. As of July 31, 2024, makikita po natin dito ang share capital beginning. Wala pa tayo nito dahil bago pa lang ang co-op. So, ia-add lang po natin yung additional investment. So, meron po tayong 353,000 pesos. At ang net income na natamo po ng negosyo. So, mayroon po tayong 15,700 pesos. Kung mayroon pong withdrawal sa kapital, ibabawas po natin ito. So dahil wala naman pong naging withdrawals, ang total po ng ating cooperative's equity ay 368,700 pesos. So dapat tugma po ito sa total equity natin sa balance sheet. Next topic, we have closing entries. Dito naman po, isasara natin lahat po ng temporary accounts. Ito po ang revenue at expenses account. So, every end of accounting period po kasi, kailangan i-reset ito or i-back to zero para matiyak o malaman ang eksaktong halaga ng kinikita at ginagastos na negosyo sa isang particular na panahon. For our heading, ABC Multipurpose Cooperative, Closing Entries, July 31, 2024 at ilagay po natin sa date column, July 31, 2024. Una po nating isara lahat po ng revenue account. Kailangan po nating ma-zero ang lahat po ng balanse nito, kaya naman ang ending balance ng mga ito ay ililipat po natin sa debit side dahil ang normal balance po ng revenue ay sa credit side. At gagamit po tayo ng account name na income summary upang ipangbangga po sa mga account na ito. First, ang ating pong sales, magiging debit na po ito. So, debit sales, 13,550 pesos. At credit, income summary, 13,550 pesos. At ang explanation po, to close sales account. Sunod po ang cost of goods sold. Dahil debit po ang normal balance nito, dadalhin naman natin ito sa credit side. So, ang entries po ay debit, income summary, 9,000 pesos. On credit, cost of goods sold, 9,000 pesos. To close, cost of goods sold. Next, debit interest income from loans, 300 pesos. And debit service fee, 1,550 pesos. So, ang credit po natin, income summary, 1,850 pesos to close income from credit operations account. At panghuli po para sa revenue account, debit membership fee 18,000 pesos. Then credit income summary 18,000 pesos to close income from other income account. Para naman po sa pag-close natin ng expenses, dadalhin naman natin ito sa credit side since ang normal balance po nito ay sa debit side. Gagamitin din po natin ang income summary account para sa pagsasara ng mga expenses. So, debit, income summary, 8,700 pesos. And credit, depreciation expense, 1,750. Credit, office supplies expense, 1,500 pesos. Credit, repair and maintenance, 1,200 pesos. Credit, taxes and licenses, 3,250 pesos. And credit, utilities expense, 1,000 pesos to close expenses account. Then last po nating isasara ay ang net income. So mapupunta po ito sa capital ng mga miyembro. Kaya ang entries po natin ay debit net income 15,700 pesos.
And credit members' capital share 15,700 pesos to close net income. At para po sa posting reference, kunin lang muli natin ang codes ng mga accounts sa ating chart of accounts. Then dagdag lamang natin ang income summary. So gagamit po tayo ng 600 na code. At para naman po sa code ng cost of goods sold ay 700 naman. After posting of closing entries, gagawa po muli tayo ng trial balance. Ito po ang tinatawag na post-closing trial balance. Makikita na lamang natin dito ay ang mga accounts sa assets, liabilities, and equity. At ang corresponding ending balance nito na ilalagay po natin sa corresponding normal balance po ng main accounts. Ang mga balanse po ng asset account ay ilalagay po natin sa debit side, maliban po sa accumulated depreciation na isa pong uri ng contra asset. Kaya po ang halaga nito ay inilalagay sa credit side. At ang mga balanse naman po ng liabilities and equity accounts ay sa credit side. Then total po natin both side. Dapat po tugma or magkamukha po ang makukuha nating halaga. So sa post-closing trial balance po ng ABC Multipurpose Cooperative, balanse po ang debit at credit side nito na may halagang 373,950 pesos. At dito po nagtatapos ang steps ng ating accounting cycle. Patuloy pa po ninyong subaybayan ang mga susunod na episodes dahil ang mga topics po na ating tatalakayin ay tungkol na po sa wastong pagbubookkeeping sa mga transaksyong nagaganap po sa kooperatiba. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!